Atin pong topic ngayong hapon ay tax break muna. Alam mo ninyo, ito po ay dugtong din sa aking pagpapahayag at pagbibigay ng paulit-ulit na suporta sa ating mga kababayan na nagtitipon-tipon po dyan, pangatlong araw na sa Liwasang Bonifacio. Sa pamumuno po yan ni ang batang congressman na hindi pa po linalamon at hindi lalamunin ito ng bulok na sistema diyan sa mababang kapulungan. Si Congressman Leandro Lian Leviste. Siya yung nandiyan namumuno ng kilos protesta, payapang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. At nagsimula po yan last Wednesday. Late in the afternoon ay dumating na po yung mga taga Batangas po ito mga taga Batangas nagtungo dito sa Kalakhang, Maynila upang ipadama at ipahiwatig yung kanilang disgusto sa nangyayari na walang direksyon ang kasalukuyang administrasyon upang maibsan itong mga tambak na pong problema ng ating lipunan. So ako po'y kaisa nila. Wednesday, magkasama na po kami ni Congressman Lian, Wednesday early evening, mga 6 p.m. Nag-usap na po kami at nagpahayag na po kami ng pagkakaisa at suporta sa kanyang ginagawa diyan sa Liwasang Bonifacio. Kahapon po holiday, magkasama rin kami, maagang maaga, mga 8:30, nagkita na po kami at ginagabayan din natin na basta't panatilihin lang, alam naman nila maaayos yung mga taga Batangas, organisado sila, na panatilihing malinis yung ating pong venue dyan sa Liwasang Bonifacio. At ganoon din, ang dami na po, dagsana po yung kahapon, may mga taga Quezon City, may mga taga iba't ibang parte po ng Kalakhang, Maynila, nagpahiwatig na at nagpadala na rin ng suporta dyan sa ginagawa na payapang pagkilos sa Liwasang Bonifacio. Ang ating pong pamagat ay tax break muna. Mainit pong pinag-uusapan yung ano po ba ang naging hakbangin na ng Marcos Jr. administration upang mabigyan tayo ng kaunting kaginhawaan? Ito po'y tinalakay din namin kanina sa programa ni John Ibanez at Drew Nasino dyan po sa DWIC, Pasada Balita, kanina pong umaga, ako po'y kanilang guest, DWIC 882, sa inyo pong stasyon 882, si John Ibanez at Drew Nasino. Dugtungan ko lang yung ating pong diskurso kaninang umaga, dugtungan po natin. The numbers are not lying. The numbers are makakalungkot, masama. Meron po kasing isang World Bank economist na ang sinabi niya, yung atin pong ekonomiya ay maaaring lumago na lamang ng 3.7%. 3.7% na lang ngayong taong 2026. You have to remember, in 2025, last year, bumagsak yung paglago ng ating ekonomiya, yung GDP kung tawagin. 4.4% full year ang ating natamo noong 2025. Ngayon, yung isa pong ekonomista ng World Bank, sabi niya, rinibisa po niya yung kanyang initial projection. Sabi niya kasi nung una, and this is not very, very far from today. This was just January of 2026. He made the projection January of 2026 na ang atin daw pong ekonomiya ay maaring lumago ng 5.3% ngayong 2026. Yes, wala pang gulo dyan sa Iran. Po yun. Pero yun nga itong nagputukan na yung problema dyan sa gitnang silangan, from the projection of 5.3, binaba niya po ito ng 3.7 na lamang. World Bank economist po ito. Ngayon, yung ating pong top economist may tuturing sapagkat siya po yung nagsiset ng direksyon ng ating ekonomiya, si Secretary Arsenio R.C. Balisacan, tila nakumpirma o nagkatugma yung kanilang naging parehas sa projection pagdating sa numero. Dahil sabi po nung kalihim ng NEDA, ang ating pong ekonomiya ay maaaring lumago o bumaba ang paglago ng 3.5% this year sa buong taon.
So yung World Bank economist 3.7. Samantalang ito pong ating sariling sekretaryo o kalihim ng NEDA, ang sabi niya maaring bumaba ng hanggang 3.5% ang paglago ng ating ekonomiya ngayong taon. Ano po ang sinasabi ng mga numerong ito? Hindi na po biro ito. Nanggaling po tayo sa dalawang sunod na quarters, third and fourth quarter last year, pababa po, dumadaus-dus yung ating GDP per quarter. Bakit? Wala pa pong digmaan noon dyan sa gitnang silangan. Dahil po sa matinding korupsyon, massive corruption, looting of public funds, at yung pagiging inept at disconnected policies and programs ng Bongbong Marcos administration. May disconnect po eh. Now, dinagdagan pa po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nag-revise na rin po sila ng kanilang growth forecast. Ang kanila pong growth forecast for 2026 nung una ay 5.4%. Dati po yan. Binago na po ito ng Central Bank. From 5.4%, ang sinasabi ng Central Bank, maaring 4.6% na lamang. But yung projection po ito ng BSP, I think this was done as well before po nangyari yung gulo dyan sa gitnang silangan. So maaring dito rin yan babagsak along the range ng 3.5 to 3.7%. Napakababa po nun. Dahil ang target pong ibinigay ng pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos, revised na rin po ito. Ang paglago daw ng ating ekonomiya, ang target ay 5 to 6%. Yun po yung GDP. Ngayon, ano po bang ibig sabihin ng mga numerong ito? Ito po'y tagos sa ating mga sikmura. Pag ganito ng revise, pabago-bago, pababa ng pababa, yung kanilang nakikitang growth forecast or projection ng ating bansa, last month, ang ating pong inflation ay 4.1%. Lumagpas na po doon sa 2 to 4% band na sinasabi ng BSP at ng administrasyon ni Bongbong Marcos na within that level, manageable, tolerable. Dalawang sunod na buwan na po itong tumaas. 2.4% noong February, nanggaling po siya ng 2% noong January, at bumulusok po ito, naging 4.1 noong March. No? Hindi pa po natin nararamdaman ng todo o ng puro yung epekto ng gulo o digmaan po dyan sa gitnang silangan. Kaya, dahil sa inflation na yan, 4.1%, pati po yung mga food inflation, nandyan na. Yung rice inflation, nandyan na rin. Kasunod na po niyan yung sa housing, yung sa tubig, yung sa electricity. Sa lahat na po yan ay sabay-sabay. Kanya nga po yung ating pamagat, tax break muna. Ang ating pong kinakampanya ay talagang war on corruption. Hindi po matigil sapagkat hindi mapigil ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang aparato ng kurakot at korupsyon ang kanilang makakating kamay. Sige pa rin ang pagnanakaw sa kaban ng Pilipinas. Kanya dapat tayo naman, kagaya ng ginagawa po ng mga nagrarally, payapang protesta dyan sa Liwasang Bonifacio, we have to assert yung atin naman pong hinihinging kaunting luwag, konting relief, konting reprieve. Ano ho? Tax break muna. Sa paanong pamamaraan? Tax break ko muna sa pagsususpindi doon sa 12% na VAT na ipinapataw sa mga produktong petrolyo. Meron po kasi na naibigay ng excise tax, sinuspindi yung excise tax sa produktong petrolyo. Produktong petrolyo lang ho muna tayo. Yung excise tax, so fix po kasi yan. 6 na piso kada litro ng diesel. At yung excise tax po ng gasolina ay 10 piso kada litro ng gasolina. Ano? So yung excise tax, pansamantala munang pinagliban sa mga produktong petrolyo, pero maliit po yun eh.
6 na piso kada litro sa diesel, 10 piso kada litro sa gasolina. Ang lagi pong sinasabi nila ng administrasyon ni Bongbong Marcos at dito po dapat tayo'y magsama-sama, hindi raw po kakayanin ng pamahalaan kung yung magkakaroon ng suspension. Suspension lang naman, hindi naman totally tatanggalin. Suspension lang muna ang ating hinihingi habang mataas po ang presyo ng produktong petrolyo. Ano ho? Tama. Wala po tayong magagawa because we are almost 100% reliant on imported fuel. Ano ho? Wala naman tayo ritong source domestically ng mga produktong petrolyo. Kaya sinasabi natin wala tayong magagawa diyan. Meron tayong magagawa pagdating naman dito sa financial side, sa presyuhan ng produktong petrolyo. Dapat hilingin po natin, tax break muna. Suspindihin muna ang VAT sa mga produktong petrolyo. 12% po iyan. 12% on top of yung binabawas o sinuspending imposition ng excise tax. Pag nagawa po natin yan, magkano ho ang gasolina ngayon? Ngayon no, ang gasolina natin ay naglalaro sa presyong 82 to 120 pesos more or less per liter. Compute po nyo dyan. Yung 12%, tanggalin niyo dyan. Malaki po iyan. Lalo na pagdating sa presyo ng diesel. Ang diesel ho, 107 pesos to 173 pesos more or less ang presyo ng diesel. Tanggalin po nyo yung 12% dyan. And finally, yung kerosene, 112 pesos to 178 pesos per liter po yung kerosene. Ano? Dapat ito yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi po yung impeachment na walang katuturan. 1.5 buwan na po tayo dito sa digmaang nagaganap sa Middle East. Salamat, nagkaroon ng 2 weeks na ceasefire. At I hope that ceasefire will hold. Sana hindi mabasag. Hindi mabasag yung ceasefire na yan at magkaroon na naman ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng US, Iran at Israel. Pagka hindi po ito nagpatuloy, hindi natapos ang 2 weeks, sisirit na naman po tiyak ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya hanggat hindi po nagno-normalize ang ating pong kampanya at isinisigaw sa gobyerno, suspindihin nyo na po ngayon na yung VAT sa produktong petrolyo. Bigyan nyo naman ng konting luwag, kaunting kaginhawaan ang mga ordinaryong Pilipino. Ang sinasabi po nila kasi, meron naman daw pong targeted subsidy o targeted ayuda. No, yung targeted ayuda, ang una nilang tinarget ay yung mga napapabilang sa public transport sector. Wala po tayong problema ron. Okay po yun. Marapat lamang. Kanya lamang, yung public transport sector, kahit bigyan mo ng luwag yan sa pamamagitan ng targeted ayuda, paano naman yung mananakay? Paano naman yung ordinaryong tao na may mga sasakyan na pribado? Paano yung may hanap buhay? Wala po namang targeted ayuda sa kanila eh. And fact of the matter, chances are, kahit magkaroon pa ng additional targeted ayuda, disqualified sila. Sasabihin kasi, kumikita ka ng more than etc. 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 So yun nga ho ang ating kailangan muna, pag targeted ayuda, very limited, very small segment of our society lamang ang nakikinabang. At matatandaan ho ninyo, ang sinisigaw ng mga driver, even the operators of public transport, hindi sila humihingi ng limos. Hindi sila nangingi ng limos. Ayaw nila yan. Ang hinihingi nila ay opportunity. Ang hinihingi nila ay pagkakataon. In fact, si Tatang, yung video yung pinakita ko rito, di ba? Ang sabi niya, ang hinihingi namin ay pangkrudo. Hayaan mo kaming pumasada, pero wala na kaming pangkrudo. Kaya hindi po sasapat talaga
yung one time na 5,000 pesos or 10,000 pesos. And the Marcos Jr. administration, sila mismo nagsabi nito. They promise the tricycle operators and drivers that they will be given their ayuda after Holy Week. Tapos na po ang linggo, Biyernes na po ngayon. Nakatanggap na ho ba kayo nung ipinangako na naman ni Bongbong Marcos Jr. na ayuda para sa mga tricycle operators and drivers after Holy Week? After Holy Week means this week. Today is the end of the week. Natanggap nyo na ho ba? At natanggap nyo ho ba ng buo? O may bawas din? Kagaya ng typical na AX, ayuda, akap, at kung ano-ano pa. Iyon po ang kalagayan natin ngayon. Ano? Kaya naman hindi katakataka. Sabi ko nga ho, hindi magsisinungaling ang numero. Hindi po nakakapagtaka na yung sentimiento po ng 60% ng ating mga kababayan, yung sentimiento nila pagdating sa ating ekonomiya at cost of living, negative. Negative. 63% to be exact. 63% ng ating mga kababayan, higit po sa kalahati yan ng mamamayang Pilipino, ay mayroong negative sentiment pagdating sa usapin ng ating ekonomiya at cost of living. Sapagkat nga po, ang bulto nito, yung pinanggagalingan ng kanilang negatibong sentimiento, ay yung patuloy walang humpay at tila walang katapusan na pagtaas ng produktong petrolyo, yung presyo. Ano?